Sa tingin ba ninyo, si Senate President Tito Soto, ano sabi, Tuta Soto daw? Tuta. Si Tito Soto, ano, masasabi nyo bang hindi siya karapat-dapat na Senate President? Oo naman. Daming gusto niya ni ano talaga, no, ni Attorney Soto. Hindi, sabi niya kasi, matagal na daw siya dyan sa Senate. Kaya kabisado niya na daw kahit nasa mababa siya, kahit nasa taas siya. Eh, ang ano niya, paliwanag niya. So ibig sabihin, mas nauna siya kaysa sa Supreme Court. Oo, sa kanya. Okay. Nagalit siya. Bakit? Nagalit siya kahapon. Bakit? Kasi may mga vloggers daw na tinatawag siyang Tutasin. Hindi daw Tutasin ang pangalan niya, Tito Sin. Bakit kasi, eto alam nyo naman na pinagtatanggol ko yan si Soto. Noong panahon ng TVJ. Diba? TVJ Defender, Itbulaga. Pero labas yun kasi showbiz yun. Ito politics to eh. Bansa na natin ang pinag-uusapan dito. Una-una, Tito Sen, paano hindi ka tatawagin Tuta Soto? Nagko-komento ka sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na handang-handa ka na. Pero sa impeachment ni Marcos Jr., hindi ka nagko-komento. So, 'di ba? So ikaw ang mismong gumagawa ng dahilan kung bakit sila ganun tawaging ikaw. Tsaka ito pa, una, sabi ni Tito Soto, parang pangit daw tingnan ng buong mundo itong impeachment ni Bongbong Marcos Jr. tsaka ni BP Sara. After 1 week, nilabas yung desisyon ng Korte Suprema, galit na galit siya na ibinasura yung impeachment kay BP Sara. Kumbaga, talagang plastic talaga. Di nga kasi na ano nga ni, nasawi ang pangarap. Umasa na siya, no? Oo, di kasi talaga. Ma-impeach tong dalawa. Ako nasusunod dito, presidente na ako. Nasa playbook. Ngayon, napakaganda ng paliwanag, di ba, Nat Bay, tungkol doon, di ba, yung dyan sa, parang pwede siyang maging leader ng Pilipinas, para may dahil di ba, Banat Bay, sabi mo, wala pang standard bearer, ang dilaw at ang pula, para pumuposisyon. Sa tingin mo ba, pumuposisyon si Ewan ko si Sen? ChatGPT yun. GPT mo lang pala nakuha yun. Hindi, totoo naman. Kasi matagal na may ambisyon to na maging presidente. Yun talagang dyan. Matagal na gusto nito maging presidente. Silang dalawa nung kanyang sweetheart na si Pinky. Di ba? Silang dalawa gusto nila. At alam mo, sa Senado, meron nga ako nakausap sa, hindi ko na lang sasabihin kung saan pero sa Japan, doon sa Ginza, habang umiinom kami ng isang tigda-2 lapad na isang shot ng whiskey. Mahala. Uy. Isang senador, kausap ko, tapos sabi niya, alam mo talaga yung dalawa na yan. Feeling magaling, na sila lang ang magaling, sila lang ang marunong, talagang gusto nilang umangat, gusto nilang, to the point, na binababa nila yung mga kasamahan nila. Kaya din, yung, di ba, yung ingay, bulong-bulungan na mapapalitan, in reality, ang dahilan doon, dahil yung mga kasamahan nila, buisit na rin sa kanila. Doon sa dalawa. Hindi, kasi ang minority na yan. Di ba? Siyempre, gusto niyan maging majority. Given na yun. Pero yung pag laging may umuugong na palitan sa Senado, galing yun sa majority. Kasi hindi happy sa pamumuno nitong dalawa na feeling nila sila lang ang magaling. At dahil nga doon, ang pumuposisyon, sila. Di ba? Kasi sila ang national Si Remulla, alam naman natin si John Vic pumuporma, si Ontiveros. Kanya-kanya silang sip-sip yan. Si Torre, ang nagpapaporma dyan, yung mga analyst lang. Pero si Torre parang malabo yan. Imposible yan. Malabo pa dun sa kanal na binubungka niya. Mas malabo pa dun sa mukha niya. Kaya malabo talaga yun. So yung tatlong pumuporma, tatlong may statement. Lahat sila may statement. Si Soto talagang sip-sip todo kay Marcos. Si Ontiveros, ilang beses niya na rin pinapalabas na magkaroon ng unity between them and Marcos. Ito naman si Remulla, di ba? Hindi siya tatakbo ng walang endorsement. Alam nyo, natawa nga ako dun sa interview na yun. Biglang yung isang host, tinanong siya kung bakit. Bumabagsak na nga, gusto pa ng endorsement. Ang sagot lang ni, nung host mismo, siguro dahil sa makinarya. Which is, that's the only thing na dahilan para kampihan mo si Marcos. Dahil pababa siya Negative siya Ano yung makinarya? Pera, resources, lahat, network. Diba? Pero hindi kaya kasi parang di ba sinasabi, Banat Bay, ito daw si Bongbong, hawak ang Comelec, Smart Magic. Isa pa yun. Pwedeng ganun din, O kaya nga iniwasan niya yung sagutin yun Sabi niya, wag tayo pumunta dyan sa tanong na yan. Pero si Leo Marcos. Isa pa yun. Ano Jay yun, Si Kulaong. Kasi si Pero Kula. kuya, may nalaman ako kanina lang, nabasa ko, bago ako bumiyahe papunta rito. May na-post na, naman papailin lang ng si Lisa Hindi naman nakakala kayo anak po presidente. Ang lalaban na lang, si Lely ulit. Lely at Pamakilo. Yung nabasa ko kanina. Hindi, pwede rin na mangyari yan kasi biruin mo, kinain niya na naman yung suka niya. Diba? Yung sabi niyang sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan, diba? Tapos, kailan lang, nung nakaraang araw lang ata, sinabi niya na
Nangarap siya Magiging na- ano, ang Successor. ang success ni Bongbong, Bongbong. ay success ng Pilipinas. Lenny Gusto daw versus- niya mag-succeed. Lenny versus Lenny yan, Oo. Hindi pares naman sila ni Marcos eh. Ganyan din ang nangyayari. Kaya yung Match. sinasabi mo, pwede rin talagang mangyari. Posible kasi ano ko yung mga kakampi na yan nililiat kami yung pampunot nila. Pero ito, mabalik tayo doon kay Ano Soto. yan, hindi okay yan. Si Oo. Lenny at saka si Risa. Oo, kasi si Risa, si Lenny kakamping yan. Si Risa, dilaw talaga yan. O gano'n? Pero maraming sa mga dilaw, ang ayaw talaga sa kanya. Ang gusto, si Lenny. Nagsabi naman na si Lenny na hindi na siya tatakbo eh. Pero maganda nga niyan. Sabi nga ni, ni Atty. Topacio, kahit si Satanas pang sumanib sa kanila. Magsanib pwersa sila ng mga lahat ng demonyo sa buong kalawakan. Hindi nila talaga kaya yung pwersa ng mga May Duterte. tanong pa ako kasi ano man tuloy mo yung impeachment ni Ma'am Sara, tuloy ba? Para sa akin, tingin ko, matutuloy yun. Yun lang inaantay talaga nila eh. Pag matuloy yun, may possible na ma-impeach talaga sa totally or talagang all-out war yung mangyayari. Ayun na nga, kaya nga isa yan sa nakikita natin na rason kung bakit nagkakaroon ng posisyonan sa Senate. Kasi ang Senate ang ang magsisilbing impeachment court. Ah, okay. So, nakarating sa Senate kung kaya nga nakita niyo sinabi ni Senator Robin noong nakaraan na kung ako lang, ang gusto ko sana na maging Senate President, hindi naman makasara Duterte, sabi niya, makabansa na hindi hayaan na si VP Sara ma-impeach. Oo, kasi alam naman natin na yan lang talaga yung paraan eh. Actually, dalawa lang yung paraan para ma-eliminate si Inday Sara sa 2028. Yan yung impeachment or patayin mo siya. Pero kuya, kung malampasan na ng impeachment, malampasan na. Ay, wala na. Sabi nga natin, di ba, itong taon na to, 2026, ito yung pinakahuling pagkakataon nila para makaposisyon at saka masira ang mga Duterte. Kaya ano na yan, kung sa madaling salita, talagang Parasuhan niya. Parasuhan na. Kaya makikita So mo, kaya grabe pala yung yung mga propaganda. yung mga FBI, yung mga yung mga kakampi nila, parang lahat Sino, NBI? NBI? Hindi. Mga kakampi yan, mga kakampi Yung yan. mga nagsusumbong daw sa Yung mga NBI. kakampi natin yan. Yung mga nagsusumbong daw sa NBI. Oo, di ba? okay. Pero kuya, gumugulo sa utak ko to eh. Oh. Ang kasi mo, may utak yan, may laman yan. Naman gumugulo, no? Meron, no? Pero ito, paano kung sa impeachment, kuya, impeachment na daw kasi Sara, ginamgin ko si Bongbong Marcos, kunyari lang, ginamgin ko yung pangalan niya na, may problema ko lahat. Ito talaga yung mastermind. Paano yun? Hindi, kasi ang pagdating, sa akin lang parang sa tingin ko, Coach Olive, pwede mo yung tama dahil ikaw ang abogado sa amin eh. Pag-uusapan lahat kasi yung kanya eh. Hindi mo pwedeng idama yung tao. Ay, hindi ganun. Depende yun, parang depensa niya yung sarili niya eh. Akala ko, parang magtulong ka na, may emergency ako na, ito yung ganun. Pagtatanggol mo sarili. Pero, Wala akong isip lang yun, kaya niyo. Sir Jack, pwedeng gawin ni VP Sara yung about dun sa konektado doon sa impeachment. Kagaya na lang yan. Confidential fund, di ba? Oo. Di ba kasama sa impeachment? Nandun, yan? Yan ang pinagmulan ng impeachment. At yung kay Madriaga kasama na. Oo. So, sino ba ang connected doon? Ang connected doon ay si Marie Grace Piatos. Aha. So, sa impeachment trial, pwedeng banggitin ni VP Sara Duterte kung sino talaga si Marie Grace Piatos. At kung sino yung lalabas doon, pwede yun. Hindi yun parang sinabi ni na para ituturo mo, no? Turo niya, si Mary Grace Piatos. Oo. Pero konektado si yun Bongbong. sa reklamo eh. Yun, pwede yun. Chris Piatos. Pero yun nga, alam naman na natin kung sino si Mary Grace Piatos, di ba? Hindi ko alam, loko-loko. Alam mo? Hindi mo ba alam? Ako hindi ko alam. So, na yan eh. May hint na kung sino. may hint na, tsaka nadulas na dyan dati si VP Sara Duterte. Sino yan? Sino Na yan? tumawag sa kanya, tapos may video call, may ano sila, may Ay, si record. si ano? May record. So, Sobre-sobre yan, yung sobre-sobre. katanungan mo na may ilalatag si VP Sara, mali nga talaga yun. Tama si Boss Dada. Pero yung konektado dun sa impeachment, pwede yun. Kasi ang pinag-uusapan doon, confidential pan eh. Connected doon si Mary Grace Piatos eh. Kaya malalaman natin yan sa impeachment trial. Trial. Pero ang ano dyan, numbers game kasi itong impeachment eh. Mm. At saka yung leadership. Kung kung pag binanggit niya yan, posibleng kakatin na siya, hindi na siya pagsasalitain eh. Hindi na siya papopormahin. Kaya napaka-importante, sino yung leader dun sa impeachment. Impeachment. Kasi So, para tuloy-tuloy. babalik tayo doon sa doon sa tanong na Hindi. Oo. ako sasagot ako una, hindi talaga yung karapat dapat na maging Senate President. Kasi sabi ko nga, unang-una mo dapat gawin kung ikaw ang ama ng tahanan, ipagtatanggol mo yung tahanan mo. So nakikita mo na parang yung mga senador mo ginagawang fall guy. Oo. Dapat papalag ka ron. 'Di ba? Kamakailan lang naging issue yung yung Chinadors. 'Di ba? Binabash ngayon yung mga senators na tinatawag na mga Chinadors. Ngayon, ang sinabi niya sa kanyang interview, dapat ang mag-react diyan yung Siyam na pinapangalan ng Chinador. Ngayon, hanapin nila kung sino ang nag-post niyan. Oo. Pero hindi ba ikaw bilang Ama. Senate President, bilang ama,
Di ba dapat ikaw, hindi mo magugustuhan yun na ginagawa yun sa mga senador mo. Lalong-lalo na pagdating sa flood control scandal, mantakin mo, irerekomenda na kakasuhan si Chis Escudero, Villanueva, si Jinggoy Estrada. Hindi ba? Tapos parang ikaw, okay lang sa'yo yun. Parang baliwala lang sa'yo yun. Kaya nga, di ba, nag-pull out ng pirma yung ibang mga senador doon sa partial Blue Ribbon Committee report. Kasi nga, nakalagay doon sa report na iimbestigahan or kakasuhan itong mga sitting senators. O kaya matatandaan natin, sabi ko nga si Boying Rimulya somehow bilang tatay nung anak niya na nahuli sa droga, natatandaan niyo? Kasi yun ang instinct Kung ikaw ang ama, dapat ganun. Si Speaker of the House, ganyan din. Tingnan mo, pinagtatanggol niya yung mga tao niya, pinagtatanggol din siya ng tao niya. So I would say, si Speaker of the House, naging mabuting ama sa mga congressman. Dahil, ewan ko kung bakit. Kasi nga, yun yung sinasabi ko di ba? Sa Senado, talagang yan ang karakter nito ni Soto tsaka ni Lacson, na sila lang ang magaling, sila lang ang bida. Yung pag-mention ng tatlo na kasuhan, ang dahilan yan kasi dikit ang majority and minority. So pag nabawas siya ng tatlo, plus si Bato hindi makaboto dahil di pumapasok, talagang safety na sila. Safety na sila up until 2028. Although, may mga pumapalag daw, ewan ko kung totoo yung pagpalag Sa niya. senador, kasama si Cayetano, na member ng majority yun. Oo, si Pia. Si Pia, o Pia Cayetano, member ng majority. Kaya nga medyo, sa totoo lang, delicates talaga ito si Soto. Dahil eventually, baka ma-achichi siya. Itong term sharing, Banat, ano sa tingin mo? Tingin mo Ewan ko, ba, hindi play nila to para sa kanila pa din yung power? Oo. Parang okay, ayaw nyo ako, bababa ako, pero ipapalit nila, aso din nila. Ganun din. Kaya wala akong tiwala sa kay Loren. Loren, Wala akong tiwala dyan. Majority pa rin yun. Tsaka sip-sip yan kung sino nakaupo. Lagi yan. Tingnan nyo yung kanyang history sa Senado. Kung sino yung doon talaga. Kasi alam mo, ewan ko ang may nagsabi sa akin, hindi ko masabi. Pagka ikaw ay nasa majority at ikaw may hawak na mga chairmanship, may kaukulang budget yan. So, which is, binanggit din naman, di ba, nung I think it was isang congressman, na meron talagang naka-allocate sa mga leaders. So, ibig sabihin, baka, di natin alam, baka yun ang dahilan kung bakit yung iba takot bumitaw sa majority.